So mga bagay na kailangan mong gawin at ipakita sa isang lalaki upang muling bumalik ang pag-ibig at pagmamahal niya sa iyo. So mga kamamay, sigurado ako marami ang makaka-relate, marami ang makaka-adapt, at marami ang makikinig sa mga tips na i-share ko sa inyo. Kaya maganda mga kamamay dito, istapusin nyo hanggang dulo para sa ganon, makuha nyo lahat ng mga bagay na dapat nyong i-apply sa isang lalaki upang muling bumalik ang pag-ibig nito sa iyo. So, wag natin ito masyadong patagalin mga kamamay. Sigurado ako, excited na kayo. So, ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang muling bumalik ang pag-ibig ng isang lalaki sa iyo? So, number 1, iwasang maging marupok at mahina pagdating sa kanya. Tandaan niyo mga kamamay, okay? Kung kayo is nag-away, kung kayo ay may hindi pinagkasunduan at alam mo na ikaw yung nasa tama, kailangan mga kamamay, hayaan niyo ang isang lalaki na mag-sorry sa iyo. Hayaan mo ang isang lalaki na lumapit sa iyo at pagsisihan niya yung mga bagay na ginawa niya sa iyong mali. Tandaan niyo mga kamamay, kung nasa tama kayo, kailangan niyo itong ipaglaban. Kung nasa tama kayo, kailangan niyo itong pangatwiranan. So, huwag ka dapat magiging marupok at mahina pagdating sa kanya. Kasi kapag ka nangibabaw yung pagiging marupok mo at pagiging mahina mo sa kanya, sigurado akong talo ka dito. Sa labang ito, talo ka dito, ikaw yung magiging alipin, ikaw yung magiging demanding palagi sa kanya, ikaw palagi yung maghahabol, ikaw palagi yung magmamakaawa, ikaw palagi yung manlilimos ng oras sa kanya kapag kaganyan. Hindi magbabalik ang pag-ibig ng isang lalaki sa iyo kung masyado kang mahina sa kanya. Kung hindi mo siya matiis, kung hindi mo siya kayang tiisin, nakausapin siya, sigurado ako mga kamamay, sa bandang huli talo ka, sa bandang huli iiyak ka, sa bandang huli baka yung respeto, pag-ibig, pagmamahal hindi niya ibigay sa iyo. Pero kung magiging matibay ka, kung kaya mong tiisin siya, lalo na kung marami na siyang nagawang kasalanan sa iyo, sigurado ako, kapag kinaya mo na tiisin ang isang lalaki, kapag kinaya mo na ipakita sa kanya, iparamdam sa kanya na po pwede kang mawala, sigurado ako mga kamamay, lalambot ang mga yan. Sigurado ako mga kamamay, muling babalik ang pag-ibig ng isang lalaki sa iyo sapagkat ikaw yung babae na hindi mo siya itinotolerate sa kanyang mga maling ginagawa. Hindi mo hinahayaan na yung kanyang mga maling gawain ang mangibabaw sa inyong relasyon. Kaya mahalaga mga kamamay na huwag kang magiging marupok at mahina pagdating sa kanya. Para sa ganon, ang isang lalaki ay mag-isip, ang isang lalaki ay ma-realize ang lahat ng bagay na nangyari sa inyo, kung siya ba is nasa tama, kung siya ba is nasa mali. At sigurado ako mga kamamay, may iwanan siyang mag-isa kung patuloy niyang itigasan ang kanyang puso kahit na alam niya na siya ay nasa maling katwiran. Okay? So number 2, huwag mong patulan ang bawat away at tampuhan ninyong dalawa. Tandaan niyo mga kamamaya, hindi sa lahat ng panahon, hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan mong patunayan yung punto mo sa kanya, lalo na kung ito is paulit-ulit na, lalo kung ito ay hindi naman nakikinig sa iyo, lalo na kung ito ay pinanindigan pa rin yung kanyang mga maling ginagawa, lalo na kung masyadong mataas ang kanyang pride, mga kamamay. Kung alam mong nasa tama ka, paminsan-minsan, wag mo na rin siyang patulan. Paminsan-minsan, hindi mo na kailangan pang i-prove ang sarili mo. Alam mo nang nasa tama ka, alam na niyang nasa mali siya pero hindi siya bumababa. Sigurado ko mga kamamay, kapag hindi mo pinatulan ang galit niya sa iyo, kapag hindi mo pinapatulan ang bawat pag-aaway ninyo, sigurado ako, bababa ang pride ng isang lalaki at ang isang lalaki ay lalambot ang puso. Bakit? Kasi wala na siyang taong pagpapaliwanagan pa. Wala nang interesadong makinig sa kanya. Sapagkat ikaw na babae, napagod ka na sa kanyang mga paulit-ulit na sinasabi. Na ikaw na babae ay hindi na interesado sa kanyang mga paliwanag. Kaya kung hindi mo papatulan, kung hindi ka na makikinig, kung hindi mo na i-absorb lahat ng mga masasakit na sinasabi niya, lahat ng galit, lahat ng pang-aaway niya sa iyo, sigurado ako mga kamamay,
Muling babalik ang pag-ibig ng isang lalaki sapagkat marirealize niya kung bakit hindi mo siya pinapatulan. Sapagkat nasa mali siya, sapagkat hindi tama yung ginagawa niyang pang-aaway sa iyo. Basta mga kamamay, marirealize ng isang lalaki ang lahat-lahat ng bagay kapag hindi mo na siya pinapatulan. Okay? Sapagkat iisipin niya mga kamamay na, aba, itong babae na to, parang napagod na yata sa akin. Aba, itong babae na to, parang sawang-sawa na siguro sa away tampuhang ganito. Kaya yung isang babae, ikaw, hindi ka na talaga nagiging interesado sa bawat tampo at galit niya sa iyo. Makakatulong din yan mga kamamay para ang isang lalaki ay muling ibalik, okay, sa iyo ang pagmamahal at pag-ibig niya. Kaya mga kamamay, mahalaga na huwag mo na rin siyang patulan sa bawat tampuhan at away ninyong dalawa. Okay? So next, maging busy at huwag puro lalaki ang nasa isip. Okay? Mga kamamay, huwag niyong ikakaila. Pero kapag ang isang lalaki ay parang nagiging cold na sa iyo, kapag ang isang lalaki ay parang nakukuha na ang atensyon ng ibang tao, hindi mo na maramdaman. Okay? Parang tipong binabaliwala ka na niya. Hayaan niyo sila mga kamamay. Huwag niyo silang hihinga ng oras, huwag kayong manglilimos ng oras sa kanila, huwag kayong magiging needy sapagkat yung pagiging ganyan niyo sa kanila, lalo silang lalayo sa inyo. Ang mahalaga dyan mga kamamay, kailangan huwag niyong isipin ng isang lalaki, kailangan maging busy kayo. Pagkaabalahan niyo yung mga araw na kayo ay umiiyak sa kanya, baguhin niyo yung attitude yung ganun mga kamamay. Sa halip na kayo ay maghabol, sa halip na kayo magmakaawa, umiyak, ubusin ang oras sa walang sawang pagmamakaawa, pag-message sa kanya na hindi naman nagre-reply, bakit hindi ka magpaka-busy? Hindi mo gamitin ang panahon, ang oras mo sa mga makabuluhang bagay. Paano? Gamitin mo yan para kumita ng pera. Gamitin mo yan para i-improve ang sarili mo. Gamitin mo yan para maging maganda ka muli. Napakaraming pwedeng paggamitan ng oras. At nasa iyo na yun kung gagamitin mo sa hindi tama at sa hindi maganda. Okay? Bilang isang babaeng iniwan o hindi nararamdaman ang pag-ibig at gumahal ng isang lalaki, huwag niyo silang bigyan ng focus. Ang bigyan niyo ng focus ay ang inyong sarili. Mag-improve kayo, mag-self-improve kayo, magpaganda kayo, maging high-value woman kayo, at sigurado ako balang araw, pag nakita ng isang lalaki yan, marirealize ng isang lalaki yan, na nagbago ka na hindi ka nakagaya ng dati, na hindi ka na naghahabol sa kanya, sila naman ngayon ang lalapit sa iyo, sila naman ngayon ang maghahabol sa iyo, sapagkat hindi nila kaya kayong makita na nasa kamay ng ibang lalaki. Kaya mga kamamay, muling magbabalik ang nararamdaman, ang pag-ibig ng isang lalaki sa iyo, kung hindi nyo sila pagbibigyan ng pansin, kung hindi kayo magpo-focus sa kanila at kayo ay magpo-focus sa mga bagay na maaaring makapag-improve ng iyong sarili. Okay? So next, iwasan mong malosyang at mag-self-improve. Tandaan nyo mga kamamay, ang mga lalaki ay napakabilis magsawa ng mga yan. Kung sinong makita niyang maganda sa kanyang paningin, yun ang makakapag-attract sa kanyang atensyon. At ikaw bilang asawa, bilang partner niya, bilang jowa, kailangan mapangalagaan mo rin ang iyong itsura at iwasan mo ang malosyang. Kaya obligasyon yung mga kamamay na ayusin pa rin ang inyong itsura, ang inyong ganda. Hindi lamang yung sapat na yung pinakasalang kayo ng mga yan, hindi sapat yung sinagot nyo sila para hindi na sila maghanap ng iba, mga kamamay, sa panahon ngayon. Okay? Bibihira na lang yung mga lalaking loyal. Bibihira na lang yung mga lalaking hindi tumitingin sa ibang mga babae kahit anong ganda ng babae. Tandaan nyo, puhunan nyo rin, investment nyo rin ang inyong ganda para ang isang lalaki hindi maghanap ng iba. Mag-self-improve palagi mga kamamay, lagi kong sinasabi sa inyo, walang ibang paraan para ang isang lalaki ay mahumaling sa inyo, kundi ang i-improve ang sarili, magpaganda kayo, huwag kayong malolosyang, iwasan nyo yan. Kamamay, dami na naming anak. Tapos ang trabaho ko sobrang hirap pa. Paano ba naman ako hindi malolosyang? Tandaan niyo mga kamamaya kung gusto may paraan. Kung ayaw, yan nga, naririnig ko sa inyo, ang daming dahilan. Kaya mga kamamaya, ang mahalaga dyan, huwag kayong magpakalosyang, alagaan niyo pa rin ang sarili ninyo, ang inyong hygiene bilang babae. Kailangan na kailangan yan. Alright? And last, itigil mo na kaagad ang pagiging needy sa kanya. Kung kayo iniwanan, kung hindi nyo maramdaman ang pag-ibig ng isang lalaki sa inyo, please, mga girls, huwag kayong magiging needy sa kanila. Yung tipong halos oras-oras na lamang
Lagi nyo silang tatawagan, ite-text, i-video call, okay? Lagi nyo tinatanong, babe, kailan ba tayo magkikita? Babe, dito ka naman sa amin matulog. Babe, sino kasama mo? Ang dami mong hinihiling. Ang dami mong gustong mangyari. Ang dami mong gustong i-request sa kanya. Huwag ganon, mga kamamay. Okay? Kasi yung iba dyan, kapag ka hindi nabibigyan ng oras, masyado silang nagiging needy. Masyado silang nagiging bungangera. Masyado silang naghihigpit sa isang lalaki. Kung sino-sino nang nadadamay pa kapag ka ganyan. Yung ibang mga babae dyan, kapag ka hindi nadalaw ng jowa sa kanilang bahay, nagagalit ka sa kung sino-sino. Pati yung mga tao sa bahay, kinagagalitan. Mga kamamay, huwag sana kayong ganyan. Okay? Kaya ang isang lalaki nauumay, lalong hindi bumabalik sa inyo. Kaya lalong hindi nagkakaroon ng interest sa inyo, masyado kayong needy. Lagi kayong nagme-message, nauumay ang mga yan. Lagi kayong nagpaparamdam, nauumay ang mga yan. Lagi kayong tawag ng tawag, nauumay ang mga yan. At lagi kayong nagiging needy nga, lagi kayong galit, lagi kayong nagre-request kahit na alanganin yung mga panahon at pagkakataon. Hayaan nyo mga kamamay. Kung titis kayo ng isang lalaki at sinabi nyo nang namimiss nyo sila, sapat na po yun. Huwag nyo na po ulit-ulitin. Masyado nang nagiging demanding kayo pagka ganon, nagiging needy kayo kapag ganon. Okay? Hayaan nyo ang isang lalaki magbigay sa inyo ng oras. Hayaan nyo na ang isang lalaki ang gumawa ng paraan ng pagkakataon para magkita kayo. At yung sa tingin mo, hindi mo naman talaga maramdaman o talaga makita na nagbibigay ng oras sa iyo, maganda dyan mga kamamay, ilaan mo na lang yung oras mo sa mga magagandang bagay sa sarili mo. Pero huwag kang magloloko ha, kailangan yung mga bagay na makapagpapasaya sa iyo. Mag-business ka, yung ganyan hanggang sa makita ng isang lalaki na nag-i-improve ka, high value ka. Okay? Pwede kang mag-post sa social media ng magaganda mong mga picture, tama pag may nag-comment sa iyo dyan, ang isang lalaki ay magigising, ang isang lalaki ay magugulumihanan, bakit ang daming nagko-comment, bakit ang daming nagchat-chat sa iyo, kasi nga nagagandahan. Mag-self-improve ka, marami ang makakakita niyan, mga kamamay. Kaya sinasabi ko palagi, huwag kayong maging needy, kung ayaw magbigay ng oras, huwag yung pilitin. Para sa ganon, ang isang lalaki ay mahumaling sa inyo. Basta, improve nyo lang lahat ng bagay sa sarili nyo, lahat ng makakapagpaganda, magayos kayo, mag-self-improve kayo, magpa-sexy kayo, lahat ng yan may sukli sa inyo pagbalik o sa bandang huli. Okay? So, yun lang mga kamamaya kailangan nyong gawin upang muling bumalik ang pag-ibig ng isang lalaki sa inyo kung alam mong nawawala na ito. So, kung may mga katanungan kayo sa topic na to, i-comment nyo lang po dyan. At sa mga gustong pa-shoutout, mag-comment lang din po kayo dyan. Kung ikaw man ay natulungan ng aking mga ginagawang video, so sana mag-comment ka naman at mag-subscribe by clicking the subscribe button at i-like mo yung video ito. So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.